Sinimulan na ng Commission on Election o COMELEC ang pagbabaklas ng mga campaign materials na sinabit sa lugar na hindi na pinahihintulutan ng COMELEC. Ang karamihan sa mga nahuli nakasabit pa sa kawad ng kuryente at nakapulupot sa poste ang mga tarpaulin. Ang kabuang detalye ng balita sa aking report. Nagsagawa ng Operation Baklas ang Commission on Election o COMELEC sa Barangay 310 Oroqueta Street Corner, Recto Ave sa mga kandidato na ilegal na nagsabit o nagkabit ng mga campaign materials. Base sa guidelines ng COMELEC, pinapahintulutan lamang ng komisyon ang pagsasabit ng mga campaign materials na itinalaga ng COMELEC, partikular sa plaza, palengke, barangay centers at iba pang pampublikong lugar na madaling makikita ang mga materyales, kasama na ang mga lugar na may tawiran ng tao o may mabigat na daloy ng trapiko. Pinangunahan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang pagbabaklas ng mga tarpaulin ng mga kandidato na tumatakbo sa posisyon ngayong barangay at sangguniang kabataan election 2023. Bukod kay Garcia, kasama rin sa pagtatanggal ng mga materyales ang COMELEC NCR at COMELEC Manila. Ang ilan sa mga nakita ng COMELEC ang mga materyales na nakasabit sa kable ng kuryente, nakasabit sa harapan ng bahay o mga pribadong gusali o mga tarpaulin na sobra sa sukat. Ilan din ay ibinalot ang poste sa tarpaulin. Ayon kay Chairperson Garcia, unang araw pa lamang ay nagbabala na sila sa mga kandidato na lumalabag sa kanilang mga inilabas na kautusan. Kapansin-pansin na kasi ang iilan na nagsabit ng tarpaulin sa kawad at poste. Patuloy ang pagpapaalala ng komisyon na iwasan ang lumabag upang maiwasan din ang disqualification. Sa huling datos kahapon, October 19, 2023 ng COMELEC, mayroon ng 149 ang naipasa na petitions for disqualification. 7,103 ang napadala na ng show cause order. Sa naturang bilang ng SCO, 3,626 na kandidato ang sumagot sa SCO. Sa inisyal na assessment ng COMELEC, 304 ang bilang ng mga kandidato na posibleng ma-disqualify ngayong eleksyon. May 8 araw pang natitira ang mga kandidato para mangampanya sa kanilang mga barangay. Para sa UrTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.